Time check muna tayo, 7:25 na ng umaga. So ayun, medyo maaga nga tayo umalis dahil nakalimutan kong itapon tong basura kagabi. Dahil na rin sa sobrang antok ko nun, kaya hindi ko na naalala na itatapon ko pala to. So today is Tuesday nga pala ngayon. At syempre, pangalawang araw ng pasok natin sa work this week. At maganda-ganda ang panahon ngayon guys, medyo maaraw. At kahapon nga po ay umulan ng malakas, halos mga kalahating araw umulan. Dito ko na lang siya nilagay dahil puno na yung net ngayon. At papasok na tayo ngayong araw. Bale, kukunin ko lang yung bisikleta ko para makapag-bike tayo papunta ng trabaho. At malapit lang naman kasi yung work namin mula dito sa bahay. Weather check muna tayo, 19 degrees Celsius na po dito ngayon. At ramdam na po yung lamig dito ng ganitong oras dahil simula na po ng autumn season dito ngayon. At patuloy pa rin itong lalamig guys pagdating ng susunod na araw. At isa lang ang masasabi ko, binuksan na ng Japan ang pangmalakasan nilang aircon. Time check muna tayo, 5:30 na ng hapon. At ayun, kaka-out ko lang sa trabaho. At kinakalungkot ko po ulit, wala na naman tayong overtime. Sana pagdating ng ilang araw, palarin na rin tayo. Dahil alam niyo naman po na malaking tulong ang overtime sa atin. At ilang minutes na lang siguro at magdidilim na dito. Dahil nga autumn season na ngayon, ibig sabihin nun, pantay na yung oras ng yung haba ng oras ng araw at saka gabi. Maganda ang panahon ngayon guys. At hindi naman masyadong maaraw. Talagang nakaka-relax ngayon ang panahon dito. Hindi rin sobrang init. Dito muna ako sa Family Mart ngayon guys, bago tayo umuwi ng bahay. At syempre kakain na muna tayo ng merienda dito. Dahil nga nakaramdam na rin tayo ng gutom. Actually kaninang 3 PM nga pala, doon ako nakaramdam ng gutom. Kasi hindi talaga ako nagdadala ng mga biskwit or yung mga pagkain. Ang dinadala ko lang palagi yung yung pagkain ko ng lunch. Yun yung kanin tsaka ulam. Halos araw-araw po ay nagbabaon ako. Okay po, dito muna tayo kakain sa labas ng convenience store dahil marami din kasing tao sa loob. Kaya naisip ko na lang na dito na lang muna kumain. Total, di naman gaano mainit at fresh air pa ngayon. So weather check muna tayo guys, 25 degrees Celsius po dito ngayon. At ito na talaga ang simula ng autumn season dito sa Japan. Talagang nakaka-relax na po yung hangin dito at hindi na tayo masyadong pinagpapawisan. Dahil tuwing summer po guys, yun yung struggle ko. Talagang pawisin na akong tao. At mas okay na ngayon dahil nga yung hangin ngayon nakakaginhawa. Talagang mafe-feel mo na autumn season na dito ngayon sa Japan. At ang kulang na lang yung mga red leaves or yung tinatawag natin na momiji. Siguro by November, yun yung alam ko na start na magkaroon ng momiji dito sa Japan. Yun yung mga red leaves na makikita nyo sa iba't ibang mga puno dito. Or ito rin yung tinatawag natin na maple tree. Yun yung ibig sabihin ng momiji, ang maple tree. So bumili nga pala ako ng makakain ko ngayong merienda guys. Bumili ako ng ice cream. Ayan. Ice cream tsaka Pringles. Trip ko kasing kumain ng ice cream ngayon kahit hindi gaano mainit. Ito yung masarap na ice cream nila. Parang para siyang cornetto sa atin. At ang madalas ko nga palang binibiling ganitong Giant, yung pula. Kaso sad to say, wala tayong nakitang pula, naubos yung stock nila. Ang available lang sa kanila itong yellow. Ito yung flavor niya guys, chocolate and milk. At meron kasi siyang dito, may flavor kasi dito sa bandang ilalim. Tadakimasu. Okay naman siya. Masarap naman tong ice cream na to. Imagine niyo, may chocolate pa siya sa loob ng milk. Wow.
Tapos sa ibabaw, meron pa siyang parang cookies. Kaya medyo ano siya, crispy pag kinain natin. Time check muna po tayo. 6:25 na ng gabi. At ayun, kakauwi ko lang ng bahay at naligo na rin ako. Ganito kasi ako guys, pagka galing ako sa trabaho, talagang naliligo ako para pag once na matulog tayo, diretso tulog. At malaki kasing tulong sa akin pagka naligo ako. Tsaka masarap na yung magiging tulog natin pagkatapos. So nag-order na rin ako ng pagkain ko sa Uber Eats. Kasi nga hindi na ako makaluto ngayon. At hihintayin ko na lang para makakain na tayo ng dinner. Nag-order nga pala ako ng karage tsaka udong na may set. At nagki-crave kasi ako sa udong ngayon guys. Dahil gusto ko ulit makahigop ng sabaw pagka kumakain ako ng hapunan. Pag once na wala akong sabaw sa ulam ko, medyo matatagalan lang tayo sa pagkain natin. Kaya pag meron tayong sabaw, medyo mabilis tayong kumain dun. Kasi nga iba pa din pag may ulam, pag may sabaw tayo na ulam. But anyways, meron tayong kaibigan na na galing sa India na nagbigay ng pagkain nito. Wow. Pero hindi ko po alam kung anong tawag sa pagkain nila. Ayun, shout out po sa kaibigan natin. Thank you. So, titikman natin yan mamaya. At ito yung parang tinapay nila. Tapos, para siyang kanin Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kulay orange siya. Tapos ito, parang parang ito yung dessert nila, ang alam ko. So, habang wala pa yung pagkain natin sa Uber Eats, titikman muna natin tong pagkain nila. Pagkain na galing India. Or ito yung Indian food. Okay guys, tikman na natin itong pagkain nila, itong Indian food, kung anong lasa. So, ang sabi, itong parang tinapay na to ay sinasawsaw dito sa parang beans. So, tikman na natin. Palikuha tayo ng beans dito. Tapos saka natin kainin. Masarap tong beans Itong beans nila guys, masarap. Lasa siyang lasang curry, yung lasang curry tapos yung may anghang pa. Gusto ko to Tapos ito yung parang tinapay nila. Bagay dito sa beans tong tinapay. Sarap May konting anghang siya. Tapos ito naman yung orange na parang kanin nila. Hindi ko alam kung parang kakanin ba to or or hindi. Parang siyang kakanin guys. Ang sarap. Medyo manamis-namis siya. Okay din to. Kala ko kanin na ulam. Hindi pala. Manamis-namis yung niya. Kakanin nila. Tapos ito namang kulay brown. Tikman natin. Hindi ko alam kung asukal to or coconut yung nakalagay sa ibabaw. Eto. Manamis-namis siya guys. Masarap din in fairness. Nagustuhan ko itong pagkain nila. Lalo na itong beans nila yung may curry. Sarap. The best. Okay po, dumating na itong pagkain natin at binili ko siya sa Nakaw na restaurant. Hindi po Nakaw guys kundi Nakau. Baka ma-misinterpret niyo po. Nakau. At ito nga pala yung mga pinamili ko dito sa para may kakainin tayo ngayon.
Ito po, meron siyang udong. Ayan, udong. Tapos yung sabaw nito nasa loob. And then, meron tayong ulam na karage. Ayan, meron na siyang kanin guys actually. Ayan po. At ito pa yung udong. Hirap lang buksan. So, ito yung udong guys. At ito na yung sabaw niya na nasa loob. Bali, ilalagay lang natin dito yan para masarap. Dahan-dahan lang sa paglagay para hindi tumalsik yung sabaw. At ito po. Wow! Kakain na po tayo guys. Tadakimasu. Tapos kung gusto nyo naman ng may anghang, lalagay lang natin siya dito sa may udong. Dahil nga medyo mahilig kasi ako sa manghang, nilalagay ko na. Ayan po. So ayun po, kakatapos lang natin kumain ng dinner at nabusog naman po ako. At syempre, bago tayo matulog, sasagot muna tayo ng mga comments na na hindi pa natin nasasagutan. So unahin natin mula kay Sir Mark Isael Basilio 8794. Ang sabi niya, bro, curious lang ako if bakit di mo prefer kumain ng beef. Unang-una po, talagang since birth po hindi na ako kumakain ng beef. Nakatikim po ako ng konti pero ayaw lang po talaga sa panlasa natin. Pero pag sa karne naman po, kumakain naman ako ng baboy tsaka manok. Tapos the rest po, isda, gulay, prutas. Ayun po yung mga kinakain ko. Kahit nga po corned beef, hindi po ako kumakain. Kaya mas okay po pag pag baboy na lang yung kakainin natin tapos gulay. Kasi ang gulay is mas healthy po yun sa katawan natin. Pero mas maganda rin naman po na magkaroon tayo ng protein sa katawan natin. Yan po, tulad ng karne. Tapos samahan na rin natin ng gulay para balance yung diet natin. So ayun lang naman po sir kung bakit hindi ko po prefer kumain ng beef. Next naman po tayo mula kay Ma'am Everlyn Hayuhay 161. Ang sabi niya, hi, gaano space ng room mo? Paikot mo naman minsan ng camera mo sa room mo. God bless. So, sige po, i-room tour ko po kayo ngayon. At ang lawak po ng apartment ko dito ay nasa 22 square meters at one room po siya. So, ayun, tara samahan niyo ako guys. At lilibutin natin itong kwarto ko. So, ito po pala yung CR natin guys. Yung toilet natin. Ganyan po siya kasimple. At ang maganda po sa toilet ko, meron na siyang dito, meron siyang washlet. Ito yung isa sa gusto kong bahay guys pag maghahanap man ako, merong washlet. Para madali ng hugasan yung natin, di ba? So after ng natin, toilet, ito naman po yung dito naman po ako kung saan tayo nagsisipilyo. Ayan po, toothbrush. At ito naman yung washing machine sa tabi niya. Pagpasensyaan nyo na po yung damit guys. Yan lang po yung marumihan natin. So ganito lang naman po itong lababo na to, kung saan po ako nagtutoothbrush. At tabi nito washing machine. Tapos ito naman yung natin, itong gas stove natin kung saan tayo nagluluto ng mga ulam. At ito naman yung lababo kung saan tayo naghuhugas ng mga pinggan. Tapos yung tabi naman nito ay ito naman yung Rengi natin or yung microwave oven. Tapos ito yung refrigerator natin. At ito naman po yung kama natin. So ito lang naman po yung
yung space ng kwarto ko dito. At ito naman po yung mga damitan. Ayan po. Tsaka dito rin naman po ako kung saan ako naliligo guys. Ayan, papakita ko na po sa inyo. Ito lang po meron sa akin itong shower. Wala po kasi akong ano dito, wala po akong bathtub. Medyo luma na rin kasi itong apartment ko, kaya ganito na yung ano, yung kinalabasan. So, ganito lang naman po kalawak yung ano, yung apartment ko dito or yung kwarto ko. Hindi naman siya ganun kalawak. Ang importante po meron tayong pagtulugan. Dahil sa next time po, nagbabalak din kasi ako maghanap ng medyo maluwag na kwarto. Kaso yung problema naman po, mahal po ang renta pag maghahanap ng ibang mga apartment. Bali yung ano ko dito, yung renta ko dito sa isang buwan nasa 4 na lapad po or 40,000 yen. One room na po kasi ito eh. At bibihira na lang kasi tayong makahanap ng ganitong presyo pag renta ng bahay. Lalo dito naman sa Osaka medyo mataas yung mga renta ng bahay nila. So ay lang naman po, time check na tayo, 7:35 na ng gabi. At magpapahinga na muna tayo dahil meron pa tayong pasok bukas.